Na-discovery po ni dating DPWH Secretary Babe Singson. Mabusisi ito si Babe Singson eh. At among the DPWH Secretary na dumaan, isa ito sa may integridad. Ay, hindi siya ganon kasugapa na pagkakapirahan niya ang DPWH during his time. At walang ganong record siya sa mga kababayan natin. Ang binabanggit niya, Ma'am Lorraine, yan, si Babe Singson, ang binabanggit niya ay 1.1 trillion pesos Eric, in 3 years. Yeah, Eric, Yes, ma'am. ha. Go ahead, ma'am. Itong sinasabi niya na lumabas yan nung siya ay nakaupo sa ICI. Yan yon. Yes. Okay. Bali, na-discover niya, ma'am, sa ICI. Yes, correct. Pero kahapon niya lang inilabas. Kasi mukhang hindi niya na matiis na ang pinag-uusapan lamang ay ang mga 1.9 trillion pesos na dinurubo at dinambong nila Marcos at Romualdez at ng mga tauhan nila sa flood control scam. This one is different, Ma'am Lorraine. This is another ghost project area na hindi flood control. Subalit mga insertions ito na itinago ni Marcos at nila Romualdez sa pangalan na CSSP, Convergence and Special Support Program. For the last 3 budget cycle, umabot po ng 1.1 trillion pesos ang perang ito. At ang tanong ni Secretary Babe Singson, mga kababayan, Ma'am Lorraine, hindi po makikita kung saan ito napunta. Yung expose na yan ni Secretary Singson just shows us one thing, no? What we're looking at right now are just tips of the iceberg. Na maliit na porsyento lang, we're so shocked by it. Pero sa totoo lang, under our very noses, bawat departamento, bawat opisina, kanya-kanyang nakawan ito. At dahil si Bongbong Marcos ang nandyan, ang senyales ay bilisan nyo. Habang nandito tayo, damihan natin. And I'm hearing a lot of reports about this, no? Na family business, yung mga kumukubra, yung mga asawa nila, yung mga mga bagmen nila, no? Because to keep it in the family, no? So, ito mga sugapa na ito, yung nakikita natin ngayon, you should keep it in mind, habang ito yung nakikita natin na nagugulat tayo, meron pang ilalim na mas malaki. Ang tagapagpasimuno ng pagkalat ng kanser ng pagnanakaw na ito at sistematikong pangungurakot ay si Marcos Jr. at ang kanyang pinsan at ang mga pamilya nila, Ma'am Lorraine. Sa pagsisimula po, mga kababayan, mayroong expose, Ma'am Lorraine, mga kababayan. Itong dating DPWH Secretary na si Babe Singson. Patungkol ito sa isang pondo o portfolio ng mga pondo na itinago ni Marcos at nila Romualdez. At ngayon lang ito na ibulgar, kahapon lang actually lumabas ito. Ang tawag dito, Ma'am Lorraine, mga kababayan, CSSP, Convergence and Special Support Program. So sa pangalan, parang hindi mo mahahalata kasi very, very vague. Hindi halatado, hindi malinaw. Pangalan niya, Convergence and Special Support Programs. Pero, na-discovery po ni dating DPWH Secretary Babe Singson, mabusisi ito si Babe Singson eh. At among the DPWH Secretary na dumaan, isa ito sa may integridad. Ay, hindi siya ganon kasugapa na pagkakapirahan niya ang DPWH during his time. At walang ganong record siya sa mga kababayan natin. Ang binabanggit niya, Ma'am Lorraine, yan, si Babe Singson, ang binabanggit niya ay 1.1 trillion pesos in 3 years. Yeah, Eric, yes, ma'am. Ha. Go ahead, ma'am. Itong sinasabi niya na lumabas yan nung siya ay nakaupo sa ICI. Yan yon. Yes. Okay. Bali, na-discover niya, ma'am, sa ICI. Yes, correct. Pero kahapon niya lang inilabas. Kasi mukhang hindi niya na matiis na ang pinag-uusapan lamang ay ang mga 1.9 trillion pesos na dinurubo at dinambong nila Marcos at Romualdez at ng mga tauhan nila sa flood control scam. This one is different, Ma'am Lorraine. This is
another ghost project area na hindi flood control. Subalit mga insertions ito na itinago ni Marcos at nila Romualdez sa pangalan na CSSP, Convergence and Special Support Program. For the last 3 budget cycle, umabot po ng 1.1 trillion pesos ang perang ito. At ang tanong ni Secretary Babe Singson, mga kababayan, Ma'am Lorraine, hindi po makikita kung saan ito napunta. Hindi po ito flood control. Kasi ang bulto ng flood control, mga kababayan, ay nanggaling doon sa unprogrammed appropriations. Hiwalay po yun, Ma'am Lorraine. Yung unprogrammed appropriations, lump sum po ito na kinuha nila doon sa line item budget, inilipat sa unprogrammed appropriation at later on papupunduhan nila sa utang, sa buwis at sa mga GOCC or Government-Owned Controlled Corporation Savings. Itong binabanggit ni Secretary Singson, Ma'am Lorraine, ito ay pondo para sa infrastructure na hindi flood control. Pero ang binanggit na termino ni Babe Singson ay ghost projects portfolio ito. Ma'am, your reaction on this? I'm not really surprised, no? Ang totoong yung expose na yan ni Secretary Singson just shows us one thing, no? What we're looking at right now are just tips of the iceberg. Na maliit na porsyento lang, we're so shocked by it. Pero sa totoo lang, under our very noses, bawat departamento, bawat opisina, kanya-kanyang nakawan ito. At dahil si Bongbong Marcos ang nandyan, ang senyales ay bilisan nyo. Habang nandito tayo, damihan natin. And I'm hearing a lot of reports about this, no? Na family business, yung mga kumukubra, yung mga asawa nila, yung mga mga bagmen nila, no? Because to keep it in the family, no? So, ito mga sugapa na ito, yung nakikita natin ngayon, you should keep it in mind, habang ito yung nakikita natin na nagugulat tayo, meron pang ilalim na mas malaki. No, kumbaga, cancer ito, yung tinitignan natin. Ang nakita natin, yung kanyaring mole lang siya, isang nunan lang dito. Pero putya, cancer na pala ito. No? So, yung expose na recent na naman, no, hindi pa yan yung flood control. Hindi pa. DPWH pa lang yan. Wala pa yung DOH, wala pa yung DepEd, wala pa yung DOJ, no? Wala pa yung dami niyan. Ang dami. Oh, bawat mapasingit ha. Sa DOJ hindi po may paliwanag ni Boying Rimulya saan napunta ang 1.5 billion pesos na confidential fund niya for 2025 alone. 1.5 billion for 2025 alone. Go ahead, ma'am. Balik tayo dito sa CSSP na isang ghost project portfolio budget na tinago nila Marcos at Romualdez for 3 years. I just keep remembering PRRD because I just keep remembering him, Eric, no, mga kababayan, how he would often say, hindi natin pera yan, pera ng tao yan. Paulit-ulit na naiinis na ako, naririndi na ako nun kasi, paulit-ulit, di ba, ganun nagsisil. Now I get it, 100%, I get what, because he knew what we didn't know. May mga ganyan, mga magnanakaw, at walang kahihiyan, at mga sugapa, na pati yung mga asawa nila, mga sugapa din, walang moral compass. Kasi nag-uusap kami ni Eric Eric, silangging ba papayag pag ikaw naging magnanakaw? Di ba hindi? Asawa ko din. No way. Kahit ako, even with him, I would guard him, no? Pareho kami. There's no need to guard him because hindi siya magnanakaw. But he knew about all of this family criminal syndicates, no? Na nagpapanggap na gobyerno, pero pala mga magnanakaw. Alam mo, nung panahon naman ni PRRD, nandiyan pa rin naman yung mga magnanakaw na yan Pero because of the strength of his leadership at sa kanya, nag-behave ito mga magnanakaw na ito. And I bet you, magbe-behave din yan kung maayos yung leader. Pero dito, all-time high sila. They never experienced itong ganitong kasugapaan na pwedeng, ganun sila ka-blank check
sa ating bansa na pwede nilang gahasain. Wala pumipigil sa kanila eh. No? Pwede kang mag-imbento ng batas, no? Tapos aangkinin mo yung pera na yun, pwede mong bulsahin, 'di ba? Pwede Mm, mong lahat, pwede kang magpa-release ng mga drug lords, tapos kukunin mo yung pera, 'di ba? mm. It's really yung lahat ng potential nila sa kasamaan dahil sa leader na 'yan, no? Na nag-full bloom talaga yung kabulukan ng mga character nila. Yan ang Yeah, Eric. I agree. Tell me. At dahil dito, ma'am, pinupuna ni Secretary Babe Singson at even ni Mayor Magalong itong hakbang ni Boying Rimulya at ni Bongbong Marcos Jr. na gawing state witness itong si Bunuan ng DPWH sapagkat siya ay hindi least guilty. Siya ang main player sa pagpapatupad ng sindikato na ito. Naalala mo ito, Ma'am Lorraine, na noong 2024, may pundo na pumasok na almost 200 billion pesos. At nang tinanong ni Bunuan, bakit kami nagkaroon ng 200 billion na ito? Ang sagot sa kanya, nila Cabral, ay, Sir, kay Romualdez po yan, kay Speaker, na nakaparking. Ito ang CSSP pala, ma'am. Ang CSSP ay mga nakaparada na pondo. Convergence to Augment Agency Program, kaya ang tawag nila Convergence and Special Support Program. Naalala mo rin ba, Ma'am Lorraine, na mayroong pinapapasok si Romualdez at si Saldico na 25 or 24 billion pesos sa Department of Education. Ipaparking nila. Kinausap nila si Vice President Sara Duterte, pero kukunin nila ang 19 billion. Yun. Ito pala ang tawag ay CSSP. Mga kababayan, kinoconsolidate ito. Kaya ang tawag dyan ay Portfolio of Ghost Projects. At ngayon lang natin ito, ma'am, nakita sapagkat nakapokus tayo doon sa flood control scam. And you were right sa pagbanggit nito, Ma'am Lorraine. Ano pa ang nakatago doon sa DOH, doon sa Department of Agriculture, doon sa DENR, at iba pang mga sangay ng gobyerno na halos kung ang description mo, Ma'am Lorraine, sa medical perspective, cancer na ito na kumalat sa buong sistema ng gobyerno, at yan ay nangyari dahil ang tagapagpasimuno ng pagkalat ng kanser ng pagnanakaw na ito at sistematikong pangungurakot ay si Marcos Jr. at ang kanyang pinsan at ang mga pamilya nila, Ma'am Lorraine. Kasi alam mo, ito si Vince Dizon, for example, no? Nung panahon ni PRRD, behave yan eh. Nagbe-behave siya. Oo, kumita siya. Malaki kinita ni Vince Dizon. Kasi siya yung sa COVID Vaccines. testing. Yung testing, hindi. Yung testing. Sa testings. Hindi ko alam kung sa vaccine siya. So, malaking kinita niya. Pero, nagbe-behave siya. Pero with a leader like that, talagang lahat sila walang renda, no? And, I'm really, honestly, I'm speechless at a lot of things that I'm seeing right now, and I'm afraid for our country, no? Kasi I saw the videos of the floods, no? Uh-huh. Hindi pa bagyo 'yun, hindi pa typhoon 'yun. Monsoon rains pa lang 'yun. 'Di ba? Nakakaawa. Tama. Sobrang nakakaawa, no, yung matanda na yung bahay niya, gigising siya, Na ano? lulusong siya sa baha habang umiinom ng kape niya. 'Di ba? Tapos yung mga nahuhulog sa baha, yung mga nalulunod sa baha. And that's exactly what it means. And yet these people, tuloy ang pangungulimbat, no? Tapos may taga-kolekta pa sila ng mga pamilya nila, 'di ba? Yeah. I mean, they don't care. They don't really care, and it doesn't hindi naman papasok sa utak nila yung pag sinabi mo, tumigil naman kayo. No, that's why we have our laws, di ba? Our laws are the language that they understand, what these criminals understand. Parusahan mo yan, but what has happened to our country, di ba? Wala namang batas na. So who's going to stop these people, di ba? And Exactly. hindi naman bababayan si Marcos. Nakita naman natin, di ba? Na I don't know, Ma'am, ang masaklap nito, ma'am, wala kang mapagsusumbungan.
Wala Yeah. na ang Senate Blue Ribbon Committee. Wala na Nakabaon na Supreme ito. Court. Wala na rin ang Supreme Court. Wala na rin po ang DOJ. At ang ombudsman na siyang tanod bayan supposedly against graft and corruption, against plunder, ay sila pa ang facilitator ng pangungurakot ngayon. Kasi nga, hinahanap sa kanila ngayon na saan na ang 420 million pesos na pera na sinasabing restitution money. Ano yung restitution money, Eric? Yung restitution money, Ma'am Noreen, imbento ito ni Boying Rimulya when he was the DOJ Secretary. Bago ka pumasok sa Witness Protection Program, para ikaw ay mabigyan ng pabor at makonsider, kailangan magbalik ka ng pera kung ikaw ay may kasong plunder. Pero, yan po ay sinita ni Senator Marcoleta. Sabi niya, there is no law proving na may valid basis yan unless it is ordered by the court. Because the restitution shall proceed only after the case has been decided in court and when the conviction requires that you have to give back to the state yung ninakaw mo. But for an out-of-court decision, hindi korte nag-decide at isang tao lang like DOJ Secretary, there is no legal basis para sa restitution na yan. Pera po yan, Ma'am Lorraine. For example, si Henry Alcantara, nagbalik siya ng 181 million pesos. Pero ang kanyang inamin na ninakaw niya, almost 500 million. Ganansya pa siya. Nagbalik siya, absuelto na, drop ang kaso, testigo pa siya. Si Opulencia nagbalik ng mga 45 million. All in all, Ma'am Lorraine, umabot ng mga kababayan, 420 million. Ang restitution money, which is number one questionable, walang clear legal basis by law, at hindi inutos ng korte at ang SESTE hindi ibinalik sa National Treasury. At ang lumalabas na impormasyon, si Boying Rimulya lang nagkontrol nito. At ang hinahanap ngayon kung saan niya ito diniposito. Kasi yan ay dapat nasa Treasury Department ng Pilipinas, bagamat questionably pa ang legal basis nito. 420 million ito, mga kababayan. Pero mas may malaki pang dapat pananagutan si Boying Rimulya, mga kababayan, na siyang ombudsman ni Marcos ngayon, at kung makaasta ay Diyos-Diyosan, kung makaabuso ng poder parang Diyos. Mga kababayan, 1.5 billion pesos ang kanyang confidential fund, Ma'am Lorraine, sa loob lamang ng 2025. At hindi niya kinontest ang expose ni Congressman Igay Arese against him. When you talk about all this nakakahina, no? Huge sums of money. Kailangan, pag sinasabi yan, naaalala ninyo na pera natin yan. Diyan pumapasok yung sinasabi ni PRRD sa amin paulit-ulit. Hindi natin pera yan, pera ng taong bayan yan. Pero nakikita mo dito sa bangag na team na ito, tingin nila, they're very convinced, no? That it is theirs. They're very entitled to it. So, mamatay tayong lahat, 'di ba? Malunod kayo, no? Basta ito wala silang kabusugan itong mga ito, no? So, yung ganyan, no? I don't know, I'm just really beside myself with rage. Nakapanlulumo, ma'am, eh. Kasi napakalaking mga pera ito na pera ng mamamayan na pwede pong napigilan ng pagbabaha, nabigyan sila ng maayos na pabahay, nabigyan sila ng trabaho, at maayos na ospitalisasyon, pagkain at gamot. Sa napakaraming pera na ito na nawawala. Mantakin mo, ma'am, ang CSSP, 1.1 trillion pesos in 2022, 23, and 24 alone. Hindi pa kasama ang 2025 at 2026, mga kababayan. And to complete the whole picture, yung national debt natin, umuutang siya, padagdag ng padagdag. Ang bilis Precisely. ng national debt natin, no? Correct. But, Eric, no, we have seen this, di ba? Nakita natin ito sa tatay niya. Inuulit niya kung ano yung ginawa, no? So, hindi ko alam, maraming things ako na bawal kasi magmura dito, di ba? Pero makikita mo yung pagkagahaman, pagkasugapan. Gahaman talaga. Wow.
And sa akin, no, gawin nila yan. Gawin nila, no? Hindi mo naman mapipigilan yan eh. Hindi mo sila Mm. mapipigilan. Nakita mo na itong mga taong ito, no, lasing na lasing sila sa kapangyarihan Yeah. at they feel so entitled. They really think it's their money to do as they please. They think it's their country to do as they please. They think it's their constitution to spit on, 'di ba? Mm. Sila ang batas. Let them do it. Mhm. Because there will be a day of reckoning. There will be a day, pero it doesn't happen automatically. Yeah. Inaantay nila na ang taong bayan at ginagalit nila by the day, ginagalit nila ang taong bayan. Nakita mo ba yung mga footage ng videos, Eric? Oh, Iiyak grabe. talaga, no? Tsaka minumura na kayo ng taong bayan. Di pa kayo nahiya, mga putang ina nyo. Kakapal ng mga mukha nyo. Terrible. Putang ina nyo. Kapal ng mukha. Yeah, correct. Tapos Ma'am. alam mo pa Eric, no, itong another trait of this Marcos administration na nakakadire, they like young girls, no? Yung mga ganyan, yung mga kadirian, drugs, party, inom, young girls, 'di ba? Na gina-girlfriend nila. Nakakadiri talaga. Na talagang halang na halang ang mga sikmura ng mga ito. Di ba ito yung controversya na kinasasangkutan ni Executive Secretary Ralph Recto? Yeah. Pinabunan lang ng operations ni Matibag, Yeah. pero batay doon sa mga kumakalat na impormasyon, si Ralph Recto di umano, allegedly, ay nasasangkot sa binabanggit ni Ma'am Lorena yan. Yeah. Ngunit dahil po na-entrap yung facilitator ng mga escort service na ito, nabaliktad yung kwento. At nabaliktad pa si Congressman Libeste, nabaliktad si Congressman Jing Paras. Pero the story has been going on that the Executive Secretary of Marcos Jr. is involved dito di umano sa uri ng kababalaghan na mahilig sa mga di umano young girls Parang as escorts. Sila tulfo and then they spend people's money on their disgusting pambababae nila, no? Ng mga Grabe, no? na young enough to be their children. Kadiri. Parang apo na nga nila. Parang apo. Apo na. Alam mo, tapos siguro yung mga babaeng yon, siguro, pero obviously pera na lang kasi mukha sila mga okluban, di ba? Mukha sila mga orang-utang na, Diyos ko. Ano siguro yung mga betlogis nila, siguro. Right. Siguro maabot na sa tuhod, di ba? At saka siguro hindi na, parang sinasabi ni nakakadiri lang talaga. Alam mo, nakakadiri kasi you know that they've created a country where there are no morals, naman nakakadiri, 'di ba, na yung katulad yung anak ni Ralph Recto na nagtitip ng 250,000. Alam natin pera natin 'yon, 'di ba? Oh, and then you have in Malacanang, you have drug addicts, cocaine addicts na nagpa-party, and then there's a social secretary there who admitted using drugs, and yet she's still there, 'di ba? Kapal talagang, my goodness. Talagang walang kahihiyan, walang moral compass itong administrasyon na ito. Kaya nakikita mo na nakakadiri kasi sila, uso daw talaga sa kanila, Eric, no? Yeah, pera pa sa pagnanakaw nila, ang mga taga-kolekta ng pera nila, pamilya nila, asawa nila, anak nila, tapos may mga chiching sila sa opisina na kadiri na young enough to be their children. Loy na ang mga betlogs. Yeah, betlogs. Tsaka hindi lang yon. Alam mo, these young women obviously are just also using them, di ba? Of course. Pera, di ba? Because pera lang talaga. Who's going to like you? You're ugly. You're disgusting. Ang masakit dyan, ma'am, pera ng taong bayan ang pinangbababae. Yeah. Kaya ganun kadali. Hindi, tsaka para sa kanila. Pagka ikaw ay public servant, no, meron kang conduct, 'di ba? Meron kang certain conduct. I'm not being prudish or anything like that. We knew that PRRD liked women, 'di ba? And yet you couldn't fault him for anything because he got the job done. Hindi siya magnanakaw, and he brought our country to heights. Hindi siya nagnanakaw para gastusan ng babae.
Ay naku Mariosep, hindi, baliktad. Yung babae ang gumagastos kay PRRD. Hindi yung gagastosan niya ang babae Hindi siya para gano'n, hindi siya, magnanakaw. Yun oo, ang issue para, namin ni Ma'am Lorraine eh. yeah, Nag-aabuso, nangungurakot, nagnanakaw sa kabanang yeah, bayan para tustusan ang bisyo sa droga, bisyo yeah. sa babae, bisyo sa kabastusan. Yan pong mali. Alam mo si PRRD, no, yung mga girlfriends niya, mahal siya. Mahal siya, hindi niya inaabutan ng pera, hindi niya mayabang si PRRD, hindi mo pwedeng bilhin ang pag-ibig niyan. Talagang totoong nagmamahal siya, no? Mm. Pero itong mga ukluban na ito, no? Katulad din na Raffy Tulfo, yung mga yan, at saka marami pang iba. Ang dami pa, Eric. Gusto mo pangalanan ko dito, Eric? Yung isa nga nagro-Roman bath pa eh. Pinapaliguan ng gatas. Sino yan? Sino yan, Eric? Yun nga yung binanggit ng escort service, di ba? Gusto niya Really? Roman bath. Kasi bakit? Bakit? I mean, I'm not surprised because ano bang nakita natin kay Marcos, mga sex videos niya? Na Oh, grabe. nagtsuchupa-tsupa siya ng lalaki to, di ba? Na may callboy siya. I mean, really, that's what we saw, right? Terrible. And did he come out and deny it like a president ought to? No, he just didn't say anything. No, which means that Tatawa-tawa na siya, no? yeah, which means, di ba? So, in other words, under his leadership, no, lahat ng indecency pinaggagawa ng mga putang inang yan, tapos ginagamit ang pera natin at ang poder, pagkatapos lahat ng kababuyan na pwede nilang Yun. gawin, ginagawa. Mas magandang pakinggan yung ganong description mo, ma'am eh. Yeah. Lahat ng kababuyan, ginawang standard ni Marcos sa mga Yes. nanunungkulan sa gobyerno at mga binibitbit niya. Yeah. Pinapaikutan siya ng mga kababuyan at mga kagaguhan na ginagawa. Kaya ito po ang ating kalunos-lunos na pangyayari sa ating buhay, Ma'am Lorraine. Pero alam mo, Eric, no, mga kababayan, um, wala tayong choice kung hindi to push back resistance. Yeah. Why? Because what these people are saying is ganito ang Pilipino. Mm. Hindi ako papayag. Hindi ako magnanakaw, ulul. 'Di ba? Hindi ako katulad ninyo. Hindi ako nangulimbat kahit isang sentimo. So wag mo sasabihin na pareho tayo, hindi tayo pareho. Ulul. Tama. Yun lang yan. PRRD hindi nagnakaw, hindi yan nagdodroga. Lahat kami walang ganyan. 'Di ba? Yeah. So, mahalaga kasi sinasabi nitong mga ito kasi supposedly sila yung nasa pwesto kasi kung sino yung leader, yun yung magde-define ng isang bansa, 'di ba? Tama. Pero Tama. sa akin Eric, hindi ko sila ina-acknowledge na leaders na wala mga kriminal yung mga hayop na yan. Oo. Nakakadiri sa Walang leader, ma'am, na pinagnanakawan niya ang kanyang sariling bayan at sariling gobyerno. the Walang very leader na opposite. inilulugmok niya sa baha at kahirapan ng kanyang mamamayan. Yes, yes. Tapos the very opposite of what a leader is, yung pinaggagawa nila. Hindi sila Yeah. leader. Kademonyuhan ang Huwag ginagawa. natin silang tatawaging leader, kademonyohan, mga demonyo, mga kriminal, mga sugapa, no? Mhm. At saka alam mo, Terrible. yung nakakadiri kasi doon, no, wala talagang moralidad itong mga ito. At saka kunyari if they watch us, no, and then they hear us talking like this, they don't care. They don't care, Yeah. no? So, but for us naman, no, kasi for me, they're not my audience. I don't care about Yeah. you as well. Ang audience natin dito, ma'am, ang mga mamamayan, Filipino people. ang mga Pilipino, ang mamamayang Pilipino na inaabot natin na huwag mawala ng pag-asa, huwag mag-surrender, huwag sumuko, at huwag manahimik. Kahit mahirap ang sitwasyon natin, huwag manahimik po. Mga kababayan, the moment we stop complaining, we stop criticizing and bringing up valid issues, the moment that our rights and freedom will die with us ng tuluyan. And I also, no, we're so fortunate that we have a vice president, a leader, no, who teaches us how to take it. Though she's standing there with dignity and she continues to serve, no. Hindi siya lumuluhod sa mga magnanakaw na ito na mga Diyos ko, Maria, ano ba description sa kanila, Eric? Diyos ko, talagang kasi na marami ako narinig may mga girlfriend na kasing bata ng mga nila, mga anak nila. Nga, 18 lang, 17. Yung isa nga 16 lang nang sinimulan gamitin daw eh. 16 yung magkapatid, 17 yung isa.
At saka Magkapatid yung dalawa. hinahire nila na staff sa opisina nila. So Ah, tayo pa nagpapasweldo, 'di ba? Para pwede silang terrible. Diyos ko, Maria Joseph talaga. So, um, ang ang kagandahan dito, meron tayong Vice President na tinuturuan tayo paano tumindig, 'di ba? Mm. At ang choice, wala tayong choice dito kung hindi lumaban. No, hindi pwedeng Yeah, pabayaan natin ito or pinapayagan natin ito na correct. tumatahimik tayo. Kaya namin ito pinag-uusapan, no? Kasi pera natin yung ginagamit, no? Tsaka Correct. yung poder ginagamit, inaabuso, no? Grabe, At dito nag-iimbento pa ng papasok, Ma'am rules. Lorraine, Mm, yung ating pagpupuna, no, kung bakit sinasabi namin ni Ma'am Lorraine nung nakaraang episode, hindi po magagawa ni Marcos basta-basta ito. mm, Kung walang mga enablers at conspirators at colluders. Ang isa sa pinakamalala na colluder at conspirator at enabler ni Marcos ay ang mga komunistang teroristang group at mga kasama nila na nakikinabang ng todo-todo sa pinagnanakawan at pagnanakaw na ito sa gobyerno, kung kaya todo tanggol at todo depensa sila kay Marcos at kay Romualdez. Samantalang yung mga lumalaban laban sa katiwalian at pandarambong ni Marcos, yun ang inaatake nila. mm. Kami, sila Ma'am Lorraine, sila Pastor Kibuloy, si former President Duterte, si Vice President Sara Duterte, sila Senator Marcoleta, Senator Jinggoy, si Congressman Mike Defensor, at marami pang iba. At ito po ay dahil sa dalawang bagay. Maliban sa nakikinabang sila, Ma'am Lorraine, itong CPP, NPA, NDF, sa pagkagahaman at pagkabulastog at tarantado ng gobyernong ito, madali nilang mapapabagsak ito later on. Kapag sila ay nakapagpwesto na sa loob ng gobyerno at naiimpluwensyahan nila ang mga mahalagang institusyon ng gobyerno. Kagaya sa Kongreso at ganoon din po sa iba't ibang sangay ng gobyerno, Ma'am Lorraine. Yan ang taktika nila, using the parliamentary struggle not only limited to the street mobilization but also on the deep infiltration and influence operations inside the government, Ma'am Lorraine. But I'm surprised, no? But because it seems to me that the armed forces of the Philippines doesn't even take cognizance of it. Parang they're not even aware of it. Aha. That because nga marami sa kanila utak pulburo, 'di ba? That despite the existence of NTF, LCAC, and our landmark experience, I mean amazing experience with NTF, LCAC, and the landmark accomplishments, they've reverted back to utak pulburo, no? Na pulburo ba or pulbura? Utak Pulbura. pulbura, Ang utak. pulburon, si Marcos yun. Kaya pala parang mali. Pero Pulburo. pwede na rin. ang, ang commander-in-chief, utak pulburon. Ang mga general, karamihan, utak pulbura naman. Yung pala yun, kaya pala parang mali. So, parang nakita ko ano nangyari sa Nagtatampo daw mga general, pinupuna natin sila. Bakit? Hindi ba kayo bahagi ng mga dapat punahin? meron ba silang patago sa atin? Meron ba silang Bakit hindi kami magpupuna sa inyo? bawal? Ganon. Di ba pasweldo namin kayo? Nasasaktan daw sila na sobra naman daw tayo bumira sa kanila. May Bakit pagpipigil pa nga yan eh. Bakit masasaktan? Kasi baka kasi totoo. Di ba? Alam mo, dapat tanggapin nila ng maayos yung criticism sa atin. Bakit? Kasi mahal natin sila. Kasi Oo. nire-respeto natin sila. At saka up to this point, I hope they agree. We're still on the same side, di ba? So, Saka hindi naman natin sila minumura, pinupuna natin sila. hindi. We are not putting them down. We are trying to rectify yung mga mali na pilit nilang pinagtatakpan at nagbibingi-bingihan at nagbubulag-bulagan. Yeah, yeah. Pero yun nga, parang nagtataka ako, no, na despite the obvious that the CPP nga is hiding in plain sight, they don't see it, 'di ba? And they've not Yeah. sounded the alarm that CPP na yung itsura ng gobyerno, ah. Ayun na, very prominent yung mga mukha, Yeah. diba?
CPP, ang spokesperson, 'di ba, ng Mm. impeachment. Sino na nga si Reneco, 'di ba? Sa Reneco. CPP. Yeah. CPP din po ma'am ang nagpadukot at nagpatapon kay Pangulong Duterte. Yeah. Tumahimik sila, pinabayaan nila ang maniobra na ito. Not only CPP that, din po ang nagpakana ng impeachment sa Vice President. not only that, Eric, no. Why is it that they don't see what with the incarceration, the illegal and immoral incarceration of PRRD and Yeah. the target is the AFP. Correct. They will do it to you. Diba? I don't get why we get it. We got it right away. We knew it right away because we were talking about this even in LCAC, diba? Na even the Mhm. confidential funds of the vice Yan, president. isa pa yan. The real Ba't di sila target, pumapalag? yes, the real target is the AFP, diba? Yeah. So I don't know Kasi where. inuna lang ma'am si Sara Duterte, but the real target, sila. Yeah, that's right, correct. So I don't get why we went through that very I thought it was a watershed experience in yung LCAC, no? So I thought that it had changed the mindset of government, of the AFP, pero apparently it hasn't, no? It hasn't changed, no? It didn't change how they think, that they just thought that they just up to now think about the body count, the like that, no? Na instead of the white area operations, which is part of, diba? Which is part of the CPP, NPA, NDF. Otherwise, naloko kanila kung iniisip mo na ang problema ay NPA lang pero hindi yung CPP and NDF, diba? Yung mga nasa kongreso, Yeah. right? No, so I agree. yeah, so yun dyan ako dyan sila, alam mo, I like the perspective of Attorney Bosantog, no? He said that the one that he blames the most dahil kung ba't tumagal ang CPP is the AFP. Because Yeah. you are the ones that are on the ground, no? Kayo yung, why did you not file case after case after case after That's case? number one. And I remember when I first sat at LCAC, because I was in charge of the communications cluster, di ba? Nagulat ako na sila yung tumatahimik, saka sila yung very defensive, no? Sila, in other words, para nauto sila ng CPP. Mhm. Para silang the CPP had them where they wanted them, 'di ba? Na defensive, tumatahimik, natatakot. Mario Joseph, 'di ba? Lalo na So, pag sa budget hearing, talagang yeah. tumitiklop sila dyan. Hindi nila kayang panindigan ng kanilang mga budget. Ang nag-aharas sa kanila, mga CPP operatives like sila Yeah. Castro, sila Colmenares, sila Brosas, no? Alam mo, Eric, Dinuduro sila dyan, ma'am, noon eh. yeah, ganun din naman ginawa sa akin, 'di ba? Pero gusto ko sinadya ko pa, 'di ba? Kasi ba't ka matatakot? Alam naman natin kung sino sila, 'di ba? Gusto ko nga 'yun nung ginawa nila 'yon, 'di ba? Na sinadya ko na gagawin nila 'yon. Naglabas ako ng statement ng LCAC natin, 'di ba? Tapos so, bakit ka matatakot, 'di ba? Gusto ko nga 'yun yung sinigaw-sigawan nila ako. Tapos tanga-tanga ni Carlos Zarate, sabi ni Carlos Zarate sa TV, Sabi mo pa sa Facebook post Di mo. ba? Sabi mo na kami ang nagbibigay ng instructions at kami ang, 'di ba? Ganda, sabi ko, tanga-tanga pala talaga nitong mga ito. Di nagkumalat. Mabuti hindi tayo magkasama noon kasi wala ako sa PCSO. Sasagutin ko siya. O bakit? Anong problema mo? Nagsasabi kami ng totoo. Di sumagot ka ng tama. Pareho tayong government official. Obligasyon mo sa taong bayan yan. Pero ang ginawa nila sa budget. Akala nila kasi ma'am titiklop ka at mahihiya ka doon sa floor. Jesus! Yun na nga, sinadya ko nga dahil wala tayong budget sa comes before si Pastor in-offer. Pero ang ginawa nila sa budget ng PCOO, sinuspend nila ng sinuspend. Matagal, di ba? Pinakahuli. Ano ngayon? Diba? I-suspend nila. Mamamatay ka ba nun? Kaya nga hindi ko naintindihan ba't sila natatakot sa mga yun. Di ba suspend? O dito tayo sa lounge, mag-inuman tayo ng Coke. Yeah, correct. Kain tayo Jollibee. Ano ngayon? Di ba? So, sinagot ko nga yan, ma'am, si Conte. Nang tinanong niya ko, yung si Cristina Conte sa court. Sabi niya, bumibira pa rin pala kayo sa amin, sa mga kliyente namin. Sabi ko, bakit? May court order ba na may gag order kami? Wala naman. Sinasabi ko lang. So, pala natin, tagapanood pala natin si Cristina Conte.
Nakapanood pala natin ng mga Nanonood sila, pati sina Big Ladlad, sabi mo, di ba? Sina Delberto Silva. Yeah. So, I'm taking this opportunity to say hello to Vic Ladlad, Wigberto Vidalico, to sino pa, Eric? Ano pangalan Si pa nga? Adelberto Silva, Adelberto si Silva. Ray Ito ha, Casambre. para sa inyo ito ha, mga putang ina nyo. Yeah, Putang ina nyo. dapat lang. Mga Kasi walang ang hiya inutang kayo. nilang na dugo sa sambayan ng Pilipino, ang dami-daming buhay na nautas dahil sa kanilang kaungasan sa terorismo nila. Grabe ang ginawa ninyo sa Pilipinas. Tas galit na galit daw sila sa atin. Ano ngayon? Ah. Salamat. Magsasampa na ng kaso si Adelberto Silva, di magsampa ka. Ako naman. Tapos kaya kami ni Eric hinahabol kasi nga kami nga yung isa sa mga nagsasalita, 'di ba? So alam Hindi namin na kami ganito tumitigil eh. magiging buhay namin, no? So, ay gusto ko tong buhay na to. 'Di ba? Gusto ko Oo. tong buhay na to. Tsaka sa totoo lang, no, Eric, no, mga kababayan, yung one of those times na naramdaman ko yung totoong respeto nung hinabol ako ng mga hayop na yan. Yung Ah. sabi ko, I'm getting the job done kahit na papaano. Oo. Kasi Diba? hindi nila tayo papansinin, ma'am, kung Yeah. hindi tayo effective sa taong bayan. That's correct. Parang si Marcos, 'di ba? Yeah. Katulong nila ngayon, so hindi nila pinapansin, 'di ba? Di ba? Yeah. Tama Yes. ka dyan, Ma'am Lorraine, no? Lahat ng Mga kababayan, gusto yeah, naman namin ni Ma'am Lorraine kasi alam ko may schedule pa siya. yeah, At gabi na rin dyan sa Japan, ma'am. You're 1 hour advance. yeah. Siguro mag-alas 11 na dyan sa iyo. Mm. At gusto pag-usapan natin, ma'am, pagbalik natin bukas on our episode. Itong hindi natin natapos sa ICC na update. Itong Eric, teka muna, go ahead, ma'am. Eric. May tatanong lang ako kahit briefly lang. Go ahead, Yung ma'am. pagbaliktad ni Gutesa. What do you think about that? No? Ay, okay. Noong Kahit ito gusto briefly ko i-confirm sa program natin, mama. Mm. Ano ba ngayon? December ko pa nakita o narinig kay Congressman Mike Defensor at kay anang pinarinig niya sa amin, no? Hindi ko na sasabihin, confidential yung mga ibang nandun. Yung boses ng conversation ni Gutesa at ng asawa niya. Yeah. December 2025. Ibig sabihin po, alam na namin at alam na rin po ng mga opposition groups na si Gutesa na hawakan na ni Romualdez, ni Martin Romualdez. At sinasabihan niya, dalawang video record, dalawang cellphone conversation recording ito man rin na napakinggan ko. Siguro ang kainaan lang or weakness lang ni Congressman Mike Defensor, hindi niya pinlay ito. Hindi niya ibinigay sa media ahead. Expected na natin ito, mga kababayan, nagagawin ni Gutesa. Dahil last year pahawak na siya ni Martin Romualdez. At ang kanyang asawa nakikiusap sa kanya na sana panindigan mo yung mga ginawa nila sa'yo, ibulgar natin yan. Pero sabi niya natatakot daw siya. Hindi niya alam kung mabubuhay pa siya. So may conversation na ganun. Alam ko po na yon ay authentic dahil nagpadala nun asawa niya mismo. Ngayon sa tanong ni Ma'am Lorraine, ano bang nangyari kay Gutesa? Well, klaro naman na binayaran siya. Ganon din po yung 4 na bumaliktad. Pero hindi po tatayo ang kanilang pag-recant na to sapagkat mas kapanipaniwala ang una nilang sinabi. Bakit? Dahil tumutugma yon sa mga pangyayari. Tumutugma sa iba pang testimonya ni Saldico, ng iba pa na mas marami pa sapagkat how can Marcoleta and Mike Defensor mag-imbento sila ng Tamarin Street, ng Aguado sa Malacanang, ng Forbes Parks number 40. Ang mga detalye na ito, mahirap imbintuhin ni Senator Marcoleta at ni Mike Defensor kung wala silang direktang kaalaman sa naging operations ng delivery ng mali-malitang mga pera kay Marcos, kay Romualdez at sa iba pa. So kahit bawiin pa nila yan, Ma'am Lorraine, nakatatak na po na nakatayo na yan. Sapagkat yan ay pwedeng tumugma sa mga kaganapan at pangyayari na binubunyag na mismo na una pa ni Ginoong Saldico. Pero sa tanong mo, ma'am, kung ano nangyari kay Gutesa, kapareho din po sa 4. Si Romualdez po ang may pakana nito, mga kababayan. At ang tanong, ito ba, ma'am, ay drama o ito ba ay totoo na away o maniobrahan ni Marcos at ni Romualdez?
Sa tingin ko, ma'am, nagmamuscle flexing si Romualdez laban kay Marcos. Hindi pa lubos ito. At si Boying Rimulya ay pinipressure niya si Romualdez na itigil ito ang mga pagbabanta kay Marcos. Kaya nagbabanta ng kaso So, paano laban sa kanya. nagiging banta kay Marcos yon yung pagbaliktad ni Gutesa? Ano ang pagbabanta ni Boying, ma'am? Ano ang pagbabanta ni Martin Romualdez na magsisiwalat siya? Ah, Kaya sa pinipressure ni Boying nakakasuhan. Pero kita naman natin mga kababayan, takot si Boying Rimulya na ilarga ang totoong kaso kay Romualdez na ipakulong siya sa Pandarambong sapagkat pwedeng sumabog pati siya ay sabit. Dahil maraming alam si Romualdez sa sindikato nila ni Romualdez, ni Marcos at nila Rimulya. alam mo, Eric, no, yung kay Gutesa para sa akin, natutuwa ako. Tuwan-tuwa ako. Kasi nakikita ko yung desperation nila. No? Yeah, Desperado. Wala namang, alam mo, yung ina-underestimate, either two things, no? Either they underestimate the intelligence of the Filipino people, that they would think that the Filipino people will believe that it is a true recantation. It's obvious that it's not, diba? It's obvious that he was forced. It's obvious that it was under duress, etc., diba? So, or tama. number two, they know na alam ng Pilipino, pero wala silang respeto. Tuloy pa rin yung katulad ng sinabi ko, they know, we know that they're lying, and then they know that we know that they're lying, but they still lied. But so it's the same thing. Tirapalan. And on both either cases, what I see is desperation. And then I'll tell you a beautiful quote. A beautiful quote by Lin Yutang. Sige, Lin ma'am. Yutang is this Chinese scholar. He said, "When small men begin to cast big shadows, it means the sun is about to set." Ibig sabihin, yung mga taong maliliit na yan, pag ganyan na kadesperado, sabihin malapit na matapos ito. No? Tama. So magkaisa tayo kasi wala na walang patutunguhan ng Pilipinas. Nakikita natin ngayon, quite literally, lubog ang Pilipinas. Tapos pasama ng pasama. Last year, hindi ganito kasama yung paglubog ng Pilipinas. So susunod, lunod na tayo. Kung hindi natin mapababa peacefully yan drug addict at magnanakaw na yan, kasama ng mga kampon niya ng mga satanas. No? So, Tama. Ma'am, pag-usapan natin ulit ang iba pang mga maiinit na balita sa pagbabalik ng ating episode muli sa Bigwas ng Agila. Maraming salamat sa pagsama mo at magandang talakayan sa ating episode na to. Mag-ingat ka dyan at God bless you and all the best para sa sambayan ng Pilipino. Same to Mabuhay. everyone. Thank you.